beloved, Boss Mike Cervera. Nakita niyo Anino? ba yung CCTV dyan sa DPWH? Tingnan nyo si Anino ngayon. Number 1 chismosa yan eh. Yan. Yan si Anino. Pasok. With Cabral and Ala ka? Leviste? Oo. Nakakaloka. Oo, nakakaloka. Diba? Oo. Nakakaloka talaga, babu. Ibang klase. Ganyan, intense na intense kapag ka nagkwento ng chismis. Oo, eto na. Pakita ko sa inyo. Laka. Batangas Representative Leandro Leviste kung saan may hinahanap siya ng mga dokumento kay Nako. Cabral. Pwersahan o manong nanguha si Leviste ng mga dokumento at kumopya ng mga files sa computer sa opisina ni Cabral at Programming Office. Nakatayo na lang po siya sa gilid. Tapos sabi niya na, tissue, gano'n, kasi may sugat ako. Hindi naman po si Ma'am masigaw na tao eh. So, parang nakikiusap lang siya kay Nako. Kung please. Dito makikita na tila may bandage na sa kamay si Cabral. Binugbog niya! Paaminin natin si Leviste, umaming ka. Pinilit mo o binugbog mo? Dalawa lang yan. Kung pinilit mo siya, baka mamaya pinatuwad mo. Di ba, no? Pinatuwad mo ba o pinilit mo? O nakipag-agawan ka ng mga... hindi ko ba alam? Daming gumugulo sa isipan ko. Ano kayang eksena, no? Nagkakalmutan ng kamay kasi, oh my God, di ba? Oo, di ba? Minsan dahil sa pagkakaganunan mga kababayan ng kamay, no? Oo, pagkakahigpitan ng mga kamay, di ba? Lalong-lalo na mga kababayan kapag ka malapit ka na. Kini FC. Grabe ka naman. Binugbog nga niya. Grabe, no? Oo. Pwersahang kinuha. Alaka, pwersahang kinuha ang alin. Puri ba? Sabi ni Anino, alaka, pwersahang kinuha. Ang alin ba? Yung files ba? Yung puri? Alam nyo, now I'm wondering, yung pagkatulala ni Cabral, nang galing ba ito sa ganoong harassment? Sabi ko sa inyo eh. Tama ako, no? Malamang mga kababayan sa ganong harassment nangyari, na trauma yung matanda. Kaya kung meron mang sisisihin dito sa pagkamatay ni Cabral, walang iba kundi si Leviste lang. Di ba? Nagka-trauma. Nagka-trauma yung matanda. Ayan, tuloy, mga kababayan ko. Di ba? Eto, parehas kami nang iniisip ni Anino. Di ba? Sabi ko na eh. Oo, nanguhula. Hindi, nararamdaman ko. Eto na. Ang harassment nitong sito sa gano'ng pagkatulala nuha. Alam nyo, now I'm wondering, yung pagkatulala ni Cabral nang galing ba ito sa gano'ng harassment? Alaka, hinaras si Cabral. Natulala kasi nakakita ng 2 inches. Di ba mga kababayan ko, 2 inches na kalmot. Grabe, no? Grabe talaga. Nitong si Leviste. Oo nga. Diba? I mean, I get the transparency part, guys. Sinasabi ko nga sa inyo siguro pwede ko pa siyang paniwalaan pag linabas niya lahat ng korupsyon ng flood control. Ang flood control po nagsimula pa kay Pinoy 2014.
Oh. Simulan natin doon Oo nga. hanggang ngayon. Oo nga. Kasi may master plan si Pinoy ng flood control na sinimulan na Oo. disregard ni Tatay Diggs at inamin ni Tatay Oo Diggs nga. mismo na mayroong ghost projects nung panahon niya. Oo so nga. bakit mag-concentrate lang dito? Oo Alam nga. mo, hindi ko talaga na maintindihan kung saan humuhugot lang si Leviste. Eh, syempre, maka-Duterte yun eh. Si Leviste ay maka-Duterte. Si Leviste ay kumita ng limpak-limpak dahil kay Duterte. Diba? Oh. Diba? Kung talagang gusto niyang ilabas lahat yan, ilalabas niya ang Oo nga. kabuuan, hindi lang Oo. sa administrasyon ni Bongbong. Correct. Namimili nga lang. Kasi nga mga kababayan ko, bistado na yan eh. Mas maraming mga nakita noong panahon ni Digong na pagnanakaw sa flood control project. Baka nga lang hindi ho sa flood control project makikita, baka mamaya pati yung solar panel niya ni Leviste nando doon. Kaya gusto niyang iekes. Nanay niya na lang daw ang imbestigan kasi nandun naman daw yung nanay niya. Nako, ewan ko. Paano na ngayon ito? Di ba? Hindi pa president si BBM, meron na yan. Oo nga. Grabe no, makatiki. Oo, kasi si Leviste kaya Duterte. Oo! Malaki ang kinuli-kulimbat nilang kwarta. Oo. Kaya mamaya talakayin natin tong lintik na ito. Pamilya Duterte pinanawagan na imbestigahan dahil sa sandamakmak na kayamanan. Pasok. Marcos. If he really is anti-corruption and he really wants to clean up the government, clean up everything. Correct. Hindi lang yung administrasyon ni Bongbong Marcos. Oo. Kasi may gusto silang palabasin. Oo, may gusto. Parang si Panutya. Uy, kumakambyo na. Sino? Si Marcoleta. Kumakambyo na ho. Para bang pumupuri na uli kay Pangulong Bongbong Marcos eh. Sabi ni Panutya, sabi niya, tinalo pa kayo. Tinalo pa kayo ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil nakita niya, siya pa nakakita. Ganun. Gumaganon. Oo. Gumaganon na ho eh. Siguro natatakot na masibak kasi nga may kaso mamili ka. Pagiging senador mo, i-impeach nyo si Sara. Diba? Naku, yari kayo dyan. Kasi may isa silang naratibo na iupo na si Sara Duterte. Yun lang naman talaga ang gusto nila eh. Hindi ang truth, hindi ang transparency. Correct. Kasi kung truth and transparency, sana dinamay na. Dinamay na lahat, diba? Ibig sabihin, ang nais nila, ang naratibo, ang goal nila, maiupo lang ang isiraulo baliw na si Sara Duterte. Diba? Grabe, no, mga kababayan ko. Yun lang ang goal nila. Maiupo at si Sara Duterte maging presidente. Our beloved Boss Mike Cervera.